Sa darating na Huwebes, target i-transmit ng House Secretary General sa opisina ng House Speaker ang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inabot ng 1 buwan mula nang ihain ang unang reklamo bago natapos ng Secretary General ang pag-verify sa mga ito. The impeachment complaints against Philippine Vice President Sara Duterte are now ready to be sent to the office of the House Speaker. But several congressmen say they need more time to either endorse them or to file a... Isang kaabang-abang na malaking pasabog ang inaabangan ng taong bayan. Dahil si House Speaker Martin Romualdez hawak na ang bombang dokumento na magpapasabog ng malaking dagok kay VP Sara Duterte. Paano kung sabihin ko sa iyo na may hawak na dokumento ngayon si Speaker Martin Romualdez? Isang dokumento na may tuturing na bomba. Pero hindi ito basta-basta lang na papel. Ang dokumentong ito ang maaaring magpasabog ng isa sa pinakamalaking dagok sa politika ngayong taon. Pero teka, bago natin talakayin ang lalamang ito, tanungin muna natin, ano nga ba ang gagawin ni Romualdez sa bombang ito? Bawat detalye ng kwentong ito ay magpapataas ng kilay natin. Kaya't huwag kang aalis. Baka hindi mo na malayang hawak na ni Romualdez ang desisyong magpapabago sa kasaysayan. Tatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang isinampa nitong nakaraang buwan. Pero bakit ngayon lang naipasa ang mga dokumentong ito sa Office of the Speaker? 1 buwan ang ginugol ng House Secretary General para i-verify at tiyaking lehitimo ang mga reklamo. At ngayong Enero 16, ang mga bombang dokumento ay opisyal nang iaabot kay Speaker Romualdez. Pero bakit tinawag itong bomba? Simple lang, ang bawat detalye ng mga dokumentong ito ay puno ng aligasyon na maaaring makakapagtalsik sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Pero higit pa rito, ang hawak na dokumento ni Romualdez ay hindi lang basta reklamo. Ito ang magiging susi sa pinakamainit na political drama ngayong taon. Ang impeachment complaint ay hindi lang ordinaryong papel. Ito ay naglalaman ng mga akusasyon laban kay VP Sara mula sa betrayal of public trust hanggang sa posibleng culpable violation of the Constitution. Hawak na ito ni Romualdez, pero ang tanong, ihahain ba niya ito para formal na umusad sa proseso? Pero teka, hindi ito ganun kasimple. Ang bawat galaw ni Romualdez ay tinitimbang ngayon ng publiko. Ang bawat desisyon ay maaaring makapagpagsak hindi lamang kay VP Sara kundi pati na rin sa kanyang sariling political standing. Kung maipasa niya ang dokumento sa House Committee on Justice, tuluyang uugong ang impeachment process. Pero kung magdesisyon siyang i-delay ito, hindi kaya itong maging mitsa ng pagsabog ng mas malalaking issue. Ngayong mapapasakamay na ni Romualdez ang mga dokumento, isa itong bomba na maaaring magdulot ng matinding gulo sa administrasyon. Pero bakit siya ang nasa spotlight? Bilang speaker, siya ang may kapangyarihang magtakda kung kailan at paano aaksyonan ang mga impeachment complaints. Sa ilalim ng panununtunan ng Kamara, may 10 session days lamang ang speaker para i-refer ang reklamo sa Committee on Justice. Ngunit ang bawat segundo bago ito kumilos ay parang ticking time bomb. Sa bawat araw na lumilipas, tumitindi ang pressure mula sa magkabilang panig, ang mga taga-suporta at kritiko ni VP Sara. Pero hindi lang si VP Sara ang may peligro dito, si Romualdez din. Kung papabayaan niya ang mga reklamo, maaaring questionin ang kanyang liderato. Pero kung tututukan niya ito, handa ba siyang harapin ang backlash mula sa kanyang mga kalyado? Ngayong mapapasakamay na ni Romualdez ang bombang dokumento, isang tanong ang bumabalot sa Kamara, kailan ito sasabog? Sa Enero 16, opisyal nang ipapasa ang mga reklamo sa kanyang opisina. Mula roon, magsisimula na ang pinakadelikadong laro ng politika ngayong taon. Ang impeachment process ay hindi lamang legal na proseso, isa itong laban ng impluensya, taktika at kapangyarihan. Ang bawat takbang ni Romualdez ay magdadala ng malalaking implikasyon. Ano ang pipiliin niya?
ang katapatan sa proseso o ang pagpapalakas ng sarili niyang alyansa. Ang dokumento ay nariyan na. Mapapasakabay na ni Romualdez. Ang tanong, ihahain niya ba ito para sumulong ang kaso laban kay VP Sara o gagamitin niya itong bilang leverage sa larangan ng politika? Isa lang ang malinaw, ang impeachment complaints na ito ay bomba na naghihintay ng tamang oras para sumabog. Pero hawak ni Romualdez ang detonator. Kahit ang tanong ng bayan, kailan ito papasabugin at higit sa lahat, ano ang magiging epekto nito sa kinabukasan ng bansa? Abangan ang susunod na kabanata dahil ang kwento ng politika ay parang isang bomba. Hindi mo alam kung kailan, saan at paano ito sasabog. Kawikaan 29 verse 2. Ang matuwid na pamamahala ay katuwaan ng bayan, ngunit ang masamang pamamahala ay nagdadala ng kalungkutan. Ang pamumuno ay isang mabigat na responsibilidad na nangangailangan ng katapatan, katarungan at pagmamalasakit sa bayan. Kapag ang mga namumuno ay nagpapakita ng tamang landas, ang buong bansa ay nagkakaroon ng kasiyahan at kaayusan. Ngunit kapag ang mga may kapangyarihan ay nagiging maksarili o hindi makatarungan, ang tao ang nagdurusa. Sa usapin ng impeachment at mga desisyong harapin ng mga lider, mahalaga na ang kanilang mga hakbang ay naaayon sa prinsipyo ng katarungan at para sa kapakanan ng lahat, hindi para sa iilan lamang. Ang sitwasyon ngayon ay hamon sa mga namumuno. Gamitin nila ang kanilang kapangyarihan para sa tama na may pananagutan sa ating Panginoong Diyos at sa bayan. Bilang mga mamamayan, patuloy nating ipanalangin ang ating mga lider upang magtagumpay ang katotohanan at katarungan sa ating bansa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan, mula sa panahon ni Adan hanggang sa aming panahon. Salamat po o aming Panginoong Diyos sa araw na ito at sa pagkakataong marinig ang mahalagang paksang ito. Kami po ay nagpapakumbaba at dumudulog sa inyong harapan, humihingi ng karunungan para sa aming mga lider, lalo na kay Speaker Romualdez at sa mga may hawak ng kapangyarihan sa Kamara. Bigyan niyo po sila ng lakas ng loob upang piliin ang tama at maglingkod ng may katapatan at katarungan. O aming Panginoong Diyos, dinadalangin namin si Vice President Sara Duterte at ang mga taong may kinalaman sa impeachment complaints naway maging maayos at makatarungan ang lahat ng proseso ayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo po ang aming mga lider na maging halimbawa ng mabubuting pamamahala. O aming Panginoong Diyos, ipinapanalangin din namin ang mga takapaginig at nanonood ng konteng ito. Bigyan niyo po sila ng kaliwanagan at malasakit sa bayan. Naway maghari ang kapayapaan, pagkakaisa at pagmamalasakit sa aming bansa. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy kaming nagtitiwala sa inyong plano o aming Panginoong Diyos. Pinapanalangin namin ang inyong kalooban, naway magtagumpay at magdala ng kaayusan sa aming bansa. Salamat po Panginoong Diyos sa patuloy na pag-aalaga sa amin. Patuloy niyo po kaming gabayan. At gayon din, salamat sa pakikinig ng aming mga panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatapos sa aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.